Walang pera? Walang problema. Sa farm na ito sa Cotabato, may libreng durian ka. It's durian season, mga kapuso! At ang good news, sa farm na ito, ang libo-libong kilo ng mga durian ipinamimigay daw ng libre. Ala, eat all you can? Pero hindi raw yan sa durian capital of the Philippines na Davao, ha? Saan naman kaya? Nakilala ng good news sa bayan ng Makilala, North Cotabato si Joel, ang mastermind sa likod ng libreng pamimigay ng durian sa kanilang lugar. Malaki raw ang utang na loob ni Joel sa durian. Ang mapait daw kasi niyang buhay, napalitan ng tamis dahil sa prutas na ito. Dati po ma'am, nagtitinda po ako ng walis, naghabal-habal driver, taga-harvester ng mga prutas. Siguro lahat ng trabaho napasok ko na. Hanggang sa natuklasan daw niya ang magandang kitaan sa durian. 4 na taon na ang nakalipas mula noong una niyang subukang magtanim ng durian. Dito na rin siya nagsimulang makakuha ng mga solid customer na tumangkilik sa kanya. At sa paunti-unting ipon, nakabili si Joel ng sarili niyang lupa na kanya na ngayong pinagtataniman ng durian. Dahil sa durian ma'am, doon ako nakaahon. Nakabili din po ako ng mga lupain. Nursery namin ngayon ma'am, nasa mga 2 hektarya na po. Kapag patayo na po ako ng water refilling station. Good job ka dyan, Joel! Kaya naman si Joel, todo balik ng biyaya. At ang paandar niya? Libreng durian for everyone! Para ma-share ko rin po yung blessings po kahit papaano. Ngayong kalakasan pa ng prutas, nagpapamigay ng durian si Joel every other day. Kung saan ang gabundok ng mga durian, eto at nag-uumapaw. Hala sige, 1 to sawang durian. Siguro nasa 100 or 200 katao. Kung may hinog pa na pwede nang kainin, hanggat gusto pa nila ma'am, welcome po. Wala raw rule sa dami ng pwedeng ubusin dito. Ang tanging request lang daw ni Joel, Basta yung buto, iiwan lang po. May kaing po kaming lalagyan ma'am eh. Kasi ma'am, yun ang sadya ko ma'am para pang-ano ko sa nursery ma'am. kahit pa tinataasan ng kilay ng iba ang amoy ng durian, nauubos daw ang ipinamimigay ni Joel. Kadalasan ma'am, kinukulang pa nga. Mabango naman po yung durian ma'am, saka masarap. Pero teka, hindi lang daw durian ang nakasanayang ipamigay at ipakain ni Joel, ha? Dahil ang paprutas buffet niya, kanya-kanya rin ang season. 4 na taon na siguro ma'am, nung nagsimula kaming magpakain ng libre po. Rambutan pa lang po dati, then avocado, lahat po ng may buto ma'am, yun na pinapakain namin. Sa panahon ngayon, ang in-demand at napapanahon daw talaga, durian. Dahil nakafocus sa pagtatanim ng seedlings, ang mga ipinamimigay na durian ni Joel, hindi galing sa farm niya, kundi inaangkat pa mula sa Davao. Namamakyaw po kami doon sa Kalinan, Davao City. Nasa 20,000 to 30,000 kilos estimated po. Thank you very much kasi nakakain ako ng libre ng durian. Para sa durian, laban. Big salute po sa inyo, sa inyong kabutihan. Dahil sa kanilang malibreng durian at sana ay biyayaan pa ang kanilang negosyo at lumago pa ito. Sa araw na ito, susubok kami ng mga residenteng kakasa sa Durian Mukbang Challenge. In 1 minute, paramihan ang makakain na durian. Ano naman ang magiging basehan ng panalo? Siyempre, yung may pinakamaraming butong maiiwan. Ready? Set? Eat!
And the winner is Chelsea De La Cruz ulit. Naubos niya lang naman ang isang buong durian at may 6 na buto. Next naman, palaban. Masarap po sa pakiramdam, ma'am, na marami kang naibahagi. Walang katumbas na kasiyahan po. Kapag nakatanggap ng biyaya, share your blessings, ika nga, para ang bunga ng iyong pagsisikap, manamnam din ng iba. Happy Good Vibes Saturday! Magandang gabi! Ako po si Vicky Morales. Conjoined twins na magkadikit ang ulo, bibong-bibo. Kaya nagbabalot ng pagkain. Di ba bawal yan dito? No take-out policy sa Eat All You Can. Nasusunod kaya? Ano ba pakialam mo? Hindi ka naman kasali dito eh. Mag-asawang manininda sa isang universidad? Nasaan na kaya? Sa Eat All You Can, bawal daw mag-take out. Paano kung mahuli mo ang isang customer na nagbabalot patago? Mahilig ka bang kumain sa Eat All You Can? Kung saan ang labanan sa pagkain, want to sawa. Pero hinay-hinay mga kapuso, bawal ang takaw tingin. Kumain lang ng sapat para ang ending, hindi masayang ang pagkain. Dahil sa mga Eat All You Can, bawal ang tira, bawal ang take out. Katulad na lang ng Samgyup restaurant na ito. Eat all you can siya. You will only order kung ano yung consume mo during your dining experience. To be fair naman, sa ating tindahan, syempre gusto rin natin ma-consume nila in the best quality habang sila ay nagda-dine. Kaya naman, nang may nag-post at nag-trending na isa sa kanilang customer tungkol sa pagte-take out ng kanilang pagkain, kaagad silang naalarma. May tao nga kagawa ng content or something na tinatago yung mga karne sa loob ng tissue tapos nilalagay sa bag. Pag papanoorin mo, nakakatuwa yung video. Pero of course, bad to Parang something like that. Sinubukan daw nilang kontakin ang babae sa video pero hindi na raw ito nakipag-usap sa kanila. Kaagad din naman daw na binura ang content na ito. Pero kahit for fun lang daw ang intensyon ng post na ito, maging maingat pa rin daw tayo sa mga pinopost sa social media. It's totally fine na i-enjoy natin lahat. Lalong-lalo na kapag nasa restaurant tayo. Kasi yun naman yung purpose natin is to enjoy. Okay lang din mag-content, but minsan isipin din natin kung may makakapanood na iba. Isipin nila na that's fine. Na parang ina-naturalize natin yung mga ganong actions. Isipin din natin yung mga business owners din. Kaya naman for today's video, yan ang magiging hugot ng ating eksperimento. Paano kung habang kumakain ka sa isang Eat All You Can restaurant, ang ating mga kasabwat pabirong kinokontent ang pagte-take out ng mga pagkain? Yo, ba't kayo nagbabalot ng pagkain? Di ba bawal yan dito? Ano ba pakialam mo? Hindi ka naman kasali dito eh. Ano kayang magiging reaksyon ng ibang kumakain? Pagulungin na natin ang Good News Camera. Binidyo mo na ba? Oh, bilis ka lang. Ay, Pasok mo na agad. akalakan mo. Hindi ka naman marunong. Pasok mo na agad. Pasok mo na. Lang, kasi damihan. Para madami. Isa pa. Isa pa. Ikaw mo nito. Video mo kasi, para Naka-video na mag-post. ako. Kunwari patuloy ang pag-content ng ating mga kasabwat nang ang isa pa nating kasabwat pumasok na sa eksena. Para di ka mainitan. Excuse me, anong ginagawa nyo? Kasi nag-video ka, nakikita ko sa likod. May mali kayong ginagawa. Ano problema sa akin? Kasi mali yun eh. Kumakain tayo, and then, nagbubulsa kayo ng food. Bawal yun. Hindi nyo ba napapansin yun? namin to eh. Ate, pampuso lang namin. Hindi nyo po napapansin yung ginagawa nila, ma'am? Ang mga kapuso natin, napapalingon sa nangyayaring pagtatalo. Ay, for content lang yan. Pampuso lang sa social media. Ate, gusto mo ba? Kaitin mo. I-reveal na natin ang eksena. Problema po kami, ma'am, sir. May ginagawa ko nila social experiment lamang po sa Good News po. Nagbubulsa ata ng food, tapos nakita ba siya sa video. Rules kasi is hindi naman talaga dapat. So, dapat hindi nila gawin. Waiter!
Okay lang pabalot? Sa pangalawang senaryo naman, ipaglalaban ng ating mga kasabwat na sa Eat All You Can restaurant na ito, ang kanilang tira dapat daw i-take out. Anong say kaya ng ating kasabwat na waitress? Waiter, pabalot. Po? Pabalot. Eh, bawal po balot. Sino nagsabing bawal? Bawal po talaga, yun po yung rules namin. Pero pumasok ko kanina, wala naman nag-explain. Ma'am, kasi kaka-order ko lang. Kahit po binayaran nyo, bawal po ang take-out dito. Maayos po akong nagtrabaho. Sumusunod Hindi, po ma'am kami eh. sa rules dito. Kahit kanina may mga dumating, hindi ko narinig na nag-explain ka. Nag-explain ka ba sa kanila? Sir, Bawal excuse me. take-out. Sa inyo po ba, sir, nag-explain sila? See, kahit sa kanila, hindi ka nag-explain. Sa tindi ng pagtatalo, nakialam na rin ang mga tao sa kabilang lamesa. Kalma na mga kapuso, social experiment lang po. Meron naman doon, makikita mo naman sa harapan na kasama yun sa rules na bawal talaga mag-take out. Kasi meron nga like may mga, pag hindi mo naubos yung food, parang may bayad. Siguro po pag pinaglalaban nila na gano'n is wala po silang magagawa since yun po talaga yung protocol. Kahit sa mga buffet naman siguro, di ba? Kain ka lang dyan. Kasi kung titake out, mag-take out tayong lahat. Salamat po sa inyong paninindigan. Ang Filipino talaga naman, basically ay rule-abiding. Takot naman talaga tayong magkamali eh. Just that, there are times na kapag ka umubra, nagiging mindset natin, mukhang pwede, gagawin at gagawin na nila hanggat hindi sila nahuhuli. At pag nahuli sila, basically, sila pa yung galit. Kaya mga kapuso, matutong sumunod sa mga rules, biruan man o hindi. And always think before you post. Para ang lahat, busog at everybody happy. Sumasayaw, nag-exercise, pumapasok sa eskwela ng magkasama. Conjoined twins, bibong-bibo sa social media. Sanggang dikit, walang iwanan, at best friends forever. Kapuso, ready na ba kayong kilalanin ang bida ng ating kwento ngayong Sabado? Sila ang conjoined twins. Natiyak mapapawaw ka. Hindi lang kasi sila basta twinning sa lahat ng bagay. Aba, twinning din sila sa kanilang the moves sa social media. Ang kambal na ito, kahit hirap sa kanilang kondisyon, kung makaindak, wagas, energetic, at full of confidence. Ganito ang technique niyan na magbilang tayo para mabilis. 1, 2, 3, 4, 5. Milyon-milyon lang naman ang kanilang video views at likes online. Dahil ang madla, aliw na aliw sa bibong mga bata. Sila sina Joy at Joyce, ang ating fantastic conjoined twins. Nagsimula po kakamanidyo na mahilig mag-video nung gusto mo ka po ng TikTok. Minsan po sumasayaw pag po nag-video sa TikTok. 5, 6, 7, 8. Masaya po kami na meron pong natutuwa sa amin kasi nakikita po talaga namin kung paano nila kami na-appreciate. 1, 2, 3. Ilan pa sa mga content nila ang sabay na pag-walkathon, sabay na pag-aura, at sabay na aktingan. Tanong tuloy ng iba, gaano kaya ka-challenging yan? Happy po kami kahit ganito po kami. Kasi po, nagagawa pa rin naman po namin yung mga ito nagagawa ng mga teenagers na katulad po namin. Kahit kanto po kami. Kwento ng kanilang ina na si Jo Marie, hindi raw niya inaasahan noon na siya'y magsisilang ng kambal. 9 months po sila, kaya lang hindi po agad ako nakapagpa-ultrasound. Nagpapacheck up po ako sa center lang sa baryo, sa aming baryo lang. Kaya laking gulat daw niya nang malamang kambal ang kanyang isinilang. Sila po ay pinanganak ko ng normal delivery. Nung una ko po silang makita, naawa po ako sa kanila at niisip ko po kung paano sila paghihiwalayin dahil sobrang liit po nila nung inilabas ko po sila. Skull o bungo ang magkadikit sa kanila.
ang kanilang mga utak parehong gumagana ng maayos. Nakapila pa kami dito, haba ng pila. Yung dalawa po, parang typical lang po na normal na magkakapatid yung bonding namin. Hindi po namin sila tinitreat na hindi kasi ayaw po nila yun. Ang kambal, umaasa pa rin balang araw, sila'y mapaghihiwalay rin. Tinatangarap din po namin na balang araw, magkahiwalay din po kami. Para po magawa pa po namin yung mga ibang bagay na hindi pa po namin nagagawa ngayon. Noong 2015, sinubukan daw ni na Jo Marie na ipasuri ang kambal sa espesyalista. Ang sabi po ng doktor, pwede naman po silang paghiwalayin, kaya lang kailangan pa po nilang patabain, tapos i-examine po lahat yung buong katawan nila. Pero sa resulta ng ginawang laboratory tests, magiging delikado ang operasyon sa isa sa kambal. Nag-decide po kami buong pamilya na wag na lang po munang ipaghiwalay. Kasi gusto po namin mahiwalay po sila kambal, yung pareho po silang buhay. Pero kahit ganito ang kondisyon ng kambal, positibo nila itong hinaharap. Pero believe it or not, kahit na sila'y kambal pa, marami rin daw silang mga pagkakaiba. Yung mas madaldal po sa kanilang dalawa is si Joy kasi friendly po siya. Gusto niya lagi nakikiget along sa kapwa niya. Si Joyce naman po, parang shy siya. Pati na kanilang mga pangarap sa buhay, magkaiba raw. Ang gusto po na dyan paglaki ay mag-upos. Ako po gusto ko po mag-artista. Pati sa mga iniidolong bituin, ang dalawa may kanya-kanyang gusto rin. Hilig niya po si Dorothy Torres at saka po si David Licao. Hi, Joy and Joyce. Si Barbie ito. Gusto ko lang kayong kamustahin. Hi sa inyong dalawa. I hope to meet you both soon at mag-iingat kayo palagi. At ayun, pakabait kayo palagi at sana palagi kayong masaya at malusog. Ikaw naman. Sarita lang niya lang po at saka si Plancha. Bumaya-maya naman, malayo-layo. Madalas din daw na hindi nagtutugma ang mga gusto ng kambal. Lalo na sa mga lugar na kanilang papasyalan. Kamusta experience sa Moai? Okay, salamat. Nahihirapan lang po ako sa type na pag tuminsan na gusto siyang puntahan. Tapos ako rin po, minsan po hindi pwede. Pati sa kanilang pag-aaral, nagkakatampuhan din daw ang kambal. Gusto ni Joy lagi na perfect, si Joyce, pwede na yan, mga ganon. Pero ang say ng twins, habang nagkakatampuhan po kami, minuto lang po, pati na po kami agad. good news! Dahil sa kabila ng kanilang kondisyon, kasama sina Joy at Joy sa mga estudyanteng with honors nung nakaraang graduation. Sana po mag-aral din po yung mga taong katulad dyan namin para po matupad po yung mga pangarap niyo. Dahil sa pag-aalaga sa kanila ng pamilya, ang kambal may sorpresa para sa kanilang pinakamamahal na mama at Ate Fatima. For Mama and Ate Fati, thank you po sa lahat na pag-aalaga niyo po sa amin. Sobrang na-appreciate po namin kayo ng sobra. Love na love po namin kayo. From Kambal. Magpakatatag pa lalo sila, lalo na ngayon nag-aaral sila, at maging madasalin at laging makikinig sa akin para din naman sa kanila yung mga sinasabi ko at mag-aral silang mabuti. Naiba man sa paningin ng iba, ang pinaka-nakakahanga sa kambal ay ang kanilang puso at determinasyon. Dahil sa ganitong paraan, nakakapaghatid sila sa iba ng inspirasyon at good vibes. Ang panahon ngayon, pang-cuddle weather ika nga nila. At dahil nagtatago ang araw, ang perfect natin na kapares ay ang mainit na sabaw. Naging susi daw sa tagumpay ng isang pamilya.
Pero makalipas ang ilang taon, bigla na lang daw itong nawala sa pwesto. Asawa, dati nagtitinda lang ng merienda. Tanong ng mga estudyanteng suki nila, kamusta na kaya sila? Sa viral video na ito, makikitang ibinida ng anak ang mga magulang na sina Zenny at Lito. Our hardworking and loving parents who believed in us and provided us with the education we deserve, even though life's not easy. Dahil daw kasi sa maliit na pares business ng kanilang mga magulang, ang magkakapatid, successful na sa kanya-kanyang mga industriya. Ang panganay na si Raizen ay isang nurse sa US. Ang middle child naman na si Kim ay doktor sa UK. At hindi magpapahuli ang bunsong si Rupert na isang engineer naman sa Canada. At ang lahat ng ito dahil sa sipag at tiyaga nilang magbenta noon ng pares. Nagsimula yung pares namin 2005. Sabi ko, Lord, ano kayang pwede kong itinda? Biglang click, pumasok sa akin yung pares. Gustong-gusto nila. Mabilis. Sabi ko, wow. Sabi ko, konti pa lang yun. Hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa naging 30 kilos na, 36 kilos, 40 kilos, napapaubos namin. They sold pares on the sidewalk and fought the heat just to send us to good schools. They did not force us to help them as our main concern is to do good in school and finish it. That's our food cart located at UST Lacson Street in Manila. It was famous before to UST students and employees. Ang mag-asawa, nagkakilala raw dahil din sa pagtitinda ng pagkain. Noon, nung meron pa akong maliit na karinderya, nangailangan ako ng kasama na makakatulong sa akin. Napansin daw ni Zenny ang pagiging masipag at mabait ni Lito. Kaya naman unti-unting nahulog ang loob niya rito. Parang nagkaroon ng spark. Nakakatuwa, oo. Gusto ko lagi ko siya nakikita, tsaka tuwan-tuwa ako sa kanya. Napansin ko noon nga parang nagkatinang kaming dalawa. Medyo parang kinikilig. Ang paborito raw nilang bonding, magsimba kay Mother of Perpetual Help. Parang tuwang-tuwa ako. Sabi ko, thank you Lord, parang binigay mo sa akin. Ang relasyon ng dalawa, nagbunga ng 3 mga supling at di kalaunan ay nauwi rin sa kasalan noong January 16, 2000. Dito na nag-isip ang mag-asawa na magtinda ng pares sa labas ng eskwelahan para maitaguyod ang pamilya. Pero hindi raw naging madali ang buhay nila. Dumarating po yung time na pag wala kaming pamalengke, tapos alam ko kinabukasan, magtitinda, wala kang pamalengke, tapos darating yung mga bayarin namin. Parang ayoko nang gumising sa umaga. Nandun ako sa kalsada, nag-aabang ako ng Bombay. Bibilangan kaagad nila ng pera. Dahil sa hirap ng buhay, nabaon sila sa utang. Kaliwat kanan daw ang naniningil sa kanila. Okay, magkakaroon ka ng pera ngayon, pero dahil sa utang. So, magtatrabaho ka, magtitinda ka para mabayaran yung utang, and then uutang ka ulit. So, basically, parang naging ganon yung setup like buong buhay namin. Hanggang umabot na sa puntong napalaya sila sa kanilang inuupahan. Pinaka-struggle namin as a family is yung nabilang ko 16 times kami palipat-lipat ng bahay. Wala kaming pambayad ng upa, basically. Doon kayo tumira sa kalsada, wala naman kayong pambayad eh. Nangyari sa amin yun, na tumira kami sa kalsada isang araw. Patuloy lang na nagtiyaga sina Lito para maitaguyod ang pamilya sa pagtitinda. At kahit nahirap na, hindi nila pinahinto sa pag-aaral ang mga bata. Maski nasa kanila sinasabi ko lagi, mag-aaral kayo mabuti kasi yan lang nga maipapamana ko sa inyo. Kasi ang pera nauubos, pero ang edukasyon hanggang sa pagtanda. Pero dumating din ang panahon na hindi na rin kaya ng mag-asawa na ipagpatuloy pa ang paresan. Sa ilang taong kong pagluluto, talagang itong 2 kamay ko, sobrang sakit. Nung napansin ng anak ko na ganito na yung sitwasyon ng kamay ko, nakita niya, tapos nagkulong siya sa kwarto. Tapos sabi niya, saka siya nagdesisyon na mangibang bansa na. Malaki raw ang naitulong nito sa gastusin ng pamilya. At kinalaunan ay sinundan nito ng 2 pang magkapatid.
Ay naging inspiration po siya na, kaya ni ate mag-ibang bansa, kaya ko rin. So talagang nagiging inspirasyon at motivation po namin yung isa't isa. Hindi raw madaling mahiwalay sa kanilang pamilya. Pero tiniis nila para sa ikagiginhawa ng kanilang mga magulang. Pero ang gulong ng buhay, umikot na rin sa kanilang pabor. Unti-unti nilang nabayaran ang mga utang at muli silang nakaahon mula sa hirap. At dahil sa mga anak, sina Zenny at Lito nakapagpahinga na sa pagtatrabaho. Ang pinagkakaabalahan na lang namin ngayong mag-asawa, dito sa bahay, ako ayan, maghapon nanonood ng TV. Ako, Mister ko. maglilinis ng ng mga pusa, nagtatanim ng mga halaman. Kaya naman sina Mami at Daddy, eto at chill mode na. Ang pangarap na mag-travel, natupad nila para sa kanilang mga magulang. Sina Zenny at Lito, nakaikot na sa Asia at nakapag-Europe pa. Una, punta kami ng Hong Kong, Macau, tapos Singapore 2 beses, tapos punta rin Taiwan. kaming Taiwan. Tapos itong huli na to, yun na, yung pag-travel namin 2 times sa UK. Wala kaming ginawa kundi mamasyal, punta kami sa mga castles, gano'n, Scotland, sa Warwick, ang dami. Sobrang saya. Sobrang saya. Magkasama mo yung mga anak mo. Oo, kasama mo yung mga Sobrang- anak mong namamasyal. Tapos kain sa labas, shopping dito. Pero saka na raw muna ang travel goals. Dahil ngayong araw, ang bibisitahin ng mag-asawa, ang isa sa kanilang mga suki na miss na raw ang Paris nila. Matagal na po kasi may pwesto sila sa UST. Yung anak ko, nagkikrib lagi ng Paris. Kahit kinain pa lang niya ngayon, kakainin niya uli mamaya. Talagang dinadayo niya. O nalungkot kami kasi, syempre, ano na sila ngayon, stay for good na sila kasi, kumbaga, nag-resign na sila sa trabaho na gano'n. Yun. Pero nakakamiss talaga yung Paris nila. Kahit mga estudyante sa UST, hinahanap-hanap ang Paris nila. At dahil na-miss na nga ni Ate Cora ang Paris ng mag-asawa, kanila itong sinurpresa. Hi, Mari! Ito, may surprise ako sa'yo. May dala akong Paris. Di ba paborito mo yan? Oo, matagal ko nang namimiss yan. Talaga? Oh, ano pa nga bang hinihintay? Tikman na yan! Mare, sarap ng timpla mo ah. Yun pa rin dati. Talagang galing ni Paring Litong magluto ah. Thank you. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Nakuha ni na Zenaida ang tamang timpla, hindi lang sa Pares, maging sa tagumpay ng kanilang pamilya. Dahil sa buhay, hindi palaging talo. Basta't haluan ng puso, sipag at tiyaga, tiyak makakatikim din tayo ng panat. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at i-send sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes dito sa Good News. Isa na namang Sabado ang ating pinagsaluhan. Magkita-kita ulit tayo next week. Ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.